Constantly abiding. Song number 5 sa yung mga song po. Constantly abiding. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I'm a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seems to sing of the Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. This treasure I have in a temple of faith, while here on this footstool I own. But He's coming to take me some glorious day, over there was my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Sunod natin itong sunshine in my soul. Sunshine in my soul pala dito. Walang verse. Naliligaw tayo dito. Sunshine in my soul, song number 28. Sa inyong mga songbook. Stanza 1. There's a sunshine in my soul today. Lord, Lord, you send bright. Then blows in the earthly sky. For Jesus is my life. Oh, the sunshine, blessed sunshine. When the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there's a sunshine in thy soul. There's music in my
my soul today, a carol to my King. And Jesus is living in Him, the songs I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there's a sunshine in my soul. There's gladness in my soul today, and hope and praise and love for blessings which He gives me now, for joys made up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when a peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there's a sunshine in my soul. Maraming salamat mga kapatid. Meron ba tayong mga bisita na hindi nakuha ng pangalan? Kung maaari na po, siya po'y tumawag at appeal ang kanyang pangalan. Kung wala, lahat tayo magsitayo, kantayin natin yung welcome song at magkawayan ng bawat isa. There's a moon, there's a bell, there's a Christian world. Okay, welcome tayo lahat dito sa tahanan ng ating Panginoon. Ngayon, dadatuloy po tayo sa offering of the Ephesians Pastor at ang ating worker. Yung mga hindi pinagbinyag, baptisin, ang yeso natin kanina, kung meron pang hindi nagbinyag, ayan yung Panginoon nagbinyag. Yung mga hindi pa nagbinyag ay hindi pa obligadong magbigay nun at ganoon sa mga bisita. Kaya lahat tayong magsteo, tawagin natin ang muna para sa ating manalangin. Ay, manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga ikuha. Hindi lang po tayo pumisi, hindi tayo karangkaan. Pagpulayin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkalat sa amin. Sabay kalakas sa araw. Maraming salamat po sa inyo. Mensahe namin na payungan. Sana Panginoon may sa buhay namin sa Panginoon. Niling po na posisyonan ko ang mission pastor para sa kalalaman ng iyong gawain. Patawad po sa aming nagawang kasalan pagkulang sa inyo, Panginoon. Kailangan po akong hiling at kalangin sa Panginoon Jesus. Amen. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Thee. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Thee. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Jesus. Maraming salamat mga kapatid. Tinatawag ko mga pastor para sa kanyang announcement. Announcement po, ipakita natin ang ating layman's training mamaya. Ang ating layman's po ay mag-umpisa po ng alas 2. Alas 2.
Kay 2 o'clock siya. Pag wala kayo, mag-isa pa rin. Kung wala naman ang dadalo mamaya, 3, na hindi magpakita, sarado ng Layman's Training. Ang halaga ng training po ay mahalaga po sa ating gawain, preparation. Sa ibang church, kinukuha ko mag-treno. I will trust in the God of salvation. I will lean on His strong, loving arms. I will rest in His shadows and seek His face. And I know He will keep me from harm. I will go in the strength that He gives me. I will follow wherever He leads. I will trust in His promise and seek His face. And I know He will meet every need. For the Lord is good, and His love endures forever. There is nothing that can ever separate us from His love. For the Lord is good, and His mercy will not fail us. Though the hosts of hell assail us, in His power we will stand. For the Lord is good. We will stand in His presence to worship. We will honor Him all of our days. Let us gather together to lift His name. Let us sing with the power of praise. For the Lord is good, and His love endures forever. There is nothing that can ever separate us from His love. For the Lord is good, and His mercy will not fail us. Though the hosts of hell assail us, in His power we will stand. For the Lord is good. For the Lord is good. Amen. Maraming salamat mga choir. Nagkakaroon po tayo sa ating worship service. Mga taga-Norway, magandang oras dyan. Kaya handa natin ang mga pusot isipan para sa mensahe natin Panginoon na ibabahagi sa atin ngayon ng ating pastor. Tawagin natin ang ating pastor. All the members say, all the members say, Amen. Okay. Magandang umaga sa ating lahat. Ating kapatiran to sa Norway, under kay Sister Karen. At ganun din po sa Portugal, under kay Sister Joy. Kumusta kayo? I hope so, by the grace of God, we are all there. Meron din po sa kay Sister Josie at saka si Brother Carlos sa Canada rin yun, di ba? Kumusta kayo dyan? At ganoon din po sa ating kababayan sa Singapore. How are you all? At ganoon din po lahat nandito ngayon. Kumusta? Ganoon din po na salamat sa mga kapatid. Nandito tayo lahat. Biyaya ng Panginoon. Tayo dito ng dilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, buksan natin ang ating Bible sa libro ni Isaiah. Isaiah 53. Isaiah 53.
verse 10. Sa verse 10 po sa chapter 53, verse 10. At ang sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 53, verse 10. Ako ang babasa at pangalawang basa ay sa inyo ito. Dito sa verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his sin, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Kayo pong babasa ko. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his sin, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Tayo manalangin, dakilang Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa karagdagan ng aming buhay kalusugan at ito'y dalihin nandito kami, Ama. Dalahin po, Diyos, ganun din po ang bansang Norway, ang kapatiran doon na ingatan mo rin sila, Ama, nabigyan mo sila encouragement. Ganun din po sa Portugal, kay Sister Joy, at ganun din po sa Canada, O Diyos. I pray, Father, na ingatan mo ang bawat isa sa kanila, na ikaw po ang makita sa mensahe sa bawat mananampalataya. At ganun din po sa bawat nandito ngayon, I pray, Father, na buksan mo ang kailang puso maunawaan ng mensahe. Dahil po, Diyos, na kasamkapan mo ang iyong lingkod at laing ka po siya ng patawad sa aming nagawang kasalanan. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Sa Isaiah 53, verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. Hey, please. Natutuwa po ang Panginoon. Sino yung Panginoon? Yung Diyos ng Israel in the Old Testament. Kaya, kabaliktaran naman sa atin mga kapatid. Tingnan yung maigi. Yung pong tinutukoy na kasalanan, sin, and the blood atonement is the central biblical theme. Okay? Sin. Ang kasalanan po ay kinuberan o tinakpan po ng banal na dugo. Iyon po ang sentro ng banal na kasulatan. Wala pong ibang tinutukoy ng banal na kasulatan kung hindi po ang dugo. The central theme of the biblical is the blood. Ay, maliwanag po kapatid. Kaya yung death was the supreme work of the Lord Jesus Christ here on earth. Death was the supreme work. Kamatayan ang supreme, pinakataas na tungkulin na ginawa ni Panginoong Jesus Christ noong siya po ay nabuhay sa lupa. There is not a ray of hope for the man outside of substitution. There is not a ray of hope. Wala pong pag-asa ng tao maliban kung mayroon pong papalit sa ating pong kabayaran na ating ginawa sa harapan ng Diyos. Kaya ang title ng mensahe, mga kapatid, Welcome to live, and that ends our work. Welcome to live. Amen. Welcome to live, and that ends our work. Kamatayan, siya po ang tumatos sa ating mga nagawa. Okay? Ang unang puntos. John 10:18. John 10:18. Unang puntos. Buksan natin sa libro ni John. Chapter 10:18. John chapter 10, verse 18. Anong nakalagay po doon sa verse 18 ng chapter 10 ng John? No man taketh it from me, but it laid down of myself. I have power to lay down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Tingnan niyo pong maigi.
ang sabi po ng verse 18, wala pong pwedeng, kung sabi mo, no man take it from me, wala pong pwedeng kumuha sa akin. But I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. May kapangyarihan na ibigay, may kapangyarihan din na kukunin. Yan po. At ang nagkabalin na nga maitid, at ang nagkabalin na nga alain. Okay, muna nga puntos. His death was voluntary. Ang kamatayan niya po, voluntaryo. His death was appointed by God. Yung kamatayan po na si Kristo mismo ang nagboluntaryo na ayon po sa chapter 10 verse 18. I have power to lay it down and I have power to take it again. Kaya yung pong pagbubuluntaryo ni Jesus Christ, para lamang sa atin, His death was appointed by God. Yet, ang sabi po ng banal na kalusan, yet it pleased the Lord to bruise Him. Yung kamatayan niya was appointed by God, cannot be changed. Ay, maliwanag po. Yung appointed, itinalaga ng Diyos. Kung ano ang itinalaga ng Diyos, hindi mo pwedeng baguhin. Yan. Itinalaga niya na si Kristo po ay siya ang tutubos sa atin. Yung kamatayan, it pleased the Lord. Natutuwa po ang Diyos sa kamatayan, the only begotten Son. This is my only begotten Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Nagwalo po sa amin sa balang kasukat. Kaya, tayo bilang mga anak ng Diyos, kung si Jesus Christ, kamatayan ang pinag-uusapan, matimbang na usapan niya. Sa atin lamang ay serbisyo sa kanya kamatayan. Okay? Ipagpalit mo ang kamatayan sa walang kabuuan. Kapayag ka ba? Tanong. Gusto mo bang mamatay? Ay wala sa atin papayag na mamatay. Mabayaran ka ng 10 million. Mamatay ka na rin eh. Bayaran ng 10 million. Noong anak mo yung parang 10 million. Karamihan ayaw pa rin. Bakit? Bakit karamihan ayaw pa rin? Sa 10 siguro, pag sabi mo, walang kwenta ang halaga ng pera, gusto mo. Lahat ng tao, ibig sabihin, gusto mabuhay pa. Mabuhay pa sa lupa, kasi masarap mabuhay sa lupa eh. Itong kamatayan na ito, itong kamatayan, kahit wala ang langit at ang lupa, maganda ang buhay na sa langit. At siya rin po ay pinupuri ng mga angheles. Ano man po yung mayroon na nilikha ng Diyos, pinupuri po ang Diyos. Pero yung kamatayan na darating sa Kanya, may pagpalit lamang yung isang basahan ng punong-puno ng basahan. He volunteered himself. Samantalang sa atin bilang mananampalataya, hindi pa tayo magbubulunter pumunta sa church. Ang church pa ang nagmamakaawa. Halika na sa church. Pumunta ka na doon. Ikaw, halika na kapatid. Samantalang ang Panginoong Isos, welcome to live, and death ends our work. Yung buhay na hiniram natin sa Diyos, dumating man ang kamatayan natin yung buhay na hiniram. Kung wala namang importansya na ikaw ay namatay, sabi ng Bible, hindi natutuwa ang Diyos. Kung ang kamatayan natin ay may kabuluhan sa harapan ng Diyos, even despite the fact, kahit ang mga tao sa lupa, inalipos pa ka, namatay ka naman sa larangan ng paglilingkod, natutuwa ang Diyos. Sa atin, kumusta ang buhay mo? Sige nga. Sige, kumusta naman ang buhay mo, kapsa? Magpasalamat ka, mayroong voluntaryo. Para voluntaryo po na i-cover yung kasalanan natin na ayon sa Roma 5:11. Cover. Atonement. Covering our sin. Para ikaw po ay mapawalang sala. Mayroon pong ng cover. The redemption. 1 Peter 1:18-19. Na tayo po ay dinukot.
po, ladies and gentlemen. Sayang kasi ang buhay mo kung hindi mo magamit sa ministry. Ay, ibig sabihin, Pastor, mayroon na akong trabaho. Mayroon akong trabaho Lunes hanggang Friday. Sabado, Linggo. Paano yun, Kapsa? Maganda sana kung ang buhay natin hanggang sa lupa lang. Ay, mayroon pang pangalawang buhay. Sisingilin ka sa pangalawang buhay yan, Kapsa. Pagdating sa pangalawang buhay, ano naman ay sasagot mo sa Diyos? Kung sasabihin ng Diyos sa'yo, binigyan kita ng buhay na maganda. Yung buhay. Yung buhay natin, hindi yung buhay ng sitwasyon natin. Binigyan ka ng buhay. Wala pang kasalanan niya. Dahil sa kasalanan, lumayo ka sa akin. Pero tinubos naman kita sa buto ng Kalbaryo. My son volunteered himself to die for the sake of you. Ngayon, ang buhay mo sa akin ginamit. Dahil sa kahanap ng pera, dahil sa gusto mo maging prosperous ka, maging mayaman, pati Linggo, Sabado, sinagasaan mo. Eh sabi ng Biblia, temporary na ang lahat sa lupa. Di ba mayroong nangangaral yan? Ang lahat mayroong sa lupa ay temporary. Hindi rin kayo magtatagal sa lupa. You're just a journey. Nagbibiyahe lang kayo sa lupa. Bakit nag-store ka ng kayamanan? Yung temporal living in this world, meron pa kayong terminal or destiny. Kung tungkol sa kaligtasan po, meron na pong nagboluntaryo na umako yung kasalanan mo, na siya rin po ng Uber sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan. Iniyek sa paglilingkod. Kailangan pa, halika ng Kapsa, tumay kayo sa church. Ang pagpunta sa church, bihira lang ang voluntaryo. At daya nagtulong tayo, mapanak ba ni church? Maging on time ako sa church. Bakit? I want to hear the message. Amen? Lahat ng parahan, lahat tayo busy-busy. Pero we can make it a remedy for us to be on the church, on time with the church. Pwede yan. Makipag-appoint ka ni Mayor. Kini-gover mo. Nung na ni gobyerno, alas 7 kita na. Cancel lahat ng appointment mo. Dahil sa usapan, 7 o'clock. Gobyerno na yun. Amen? So, Mio, ganun tingin niyo. Ikaw, Robert, makita tayo alas 6. Siyempre, mag-excuse sa ating trabaho niya. Boss, ako pwede makipagkita kasi ako kay ganito kay Mio rin. Hindi ka pwede, kahit i-absent mo ako dyan. Kasi kilala mo si Mio, maraming pera yan. Mayor pa, kaya nga ibigay yung kailangan mo. Gusto mo. Diba? Sige, samantalang ang Diyos. Samantalang ang Diyos. Voluntaryo ang kanyang bugtong na anak. He volunteered himself. Yung voluntaryo na siya po'y pahirapan yung tagalupa. It pleased the Lord. Natutuwa ang Diyos. Bakit natutuwa? Ganun po katindi ang timbang mo, timbang natin, na minahal ng Diyos. Tayo na makasalanan. Tinabayaan niya ang kanyang only begotten Son. The only begotten. Amen. Begotten Son. This is my begotten Son. My only begotten Son. Hear ye him. Sabi naman ni Jesus Christ, I am the light of the world. Hindi tinanggap mo, dahil ka sila. Idadakal isip na hindi ka sila. Minahal mo, isip mo. Minahal mo ang kadiliman na hindi nakita si Kristo sa iyo. Makinig kayo, ladies and gentlemen. Dalawang klase po pagkikita natin. Itong lupang ito, ang presensya ng Diyos at ang pangalawa ay sa langit. Kung hindi nyo pakinggan ang mensahe ng banal na kasulatan, hindi tayo magbabago. The same word will I judge you in the last days. Maliwanag po ang sabi ng Biblia, parihas mitlain. The same sumitlain na sa uti Diyos, di Biblia agadaw tumitlain. Iti pang judge ng tuking ka in the last days. Hello? Dito ang tingin, sayang ang mensahe natin kapagsa. Hindi kayo magtitingin. Hindi ito nagtatagal dito. Tingnan mo. Sa
sa labas lang, kakausap mo si superintendent, si bossing, lahat ng nakataas sa pinuno sa taas. Ha? On time ka. Lahat ko. Nakabihis ka ng maayos. Nakapulbo na. Inaayos mo yung sarili mo. Para presentable ka sa kausap mo. Kasi mataas sa pinuno na. Pero pagdating sa gawain, ganun na lang kababa ang tingin natin. Ha? Ladies and gentlemen, marami akong nakilala na office man. Pero sa baptistan ako nakikita ng isang kernel nagwawalis. Kernel, pulpits ka na. Nagwawalis sa harapan ko ng church. Kaya tumalangyaw. Pag dumating ko yung doktora, doktora, pero nasa military, marunong. Oh, bakit ngayon ka? Sir, nalilip kasi ako. Halika, balik ka rito. Nagwalit. Tumating si pastor. Ating mo, walis na naman si Gernet. Aba, ang sipag naman daw. Itong si Brad, yan. Pero doon na ako nakita ng isang kernel na magwalis. Aba, hindi mautusan ng kernel, magwalis ka sa opisina niya. Kung bakit ganun na lamang ang respeto yung kernel. Dahil ganun po ang pagkakilala niya sa Diyos. Ang lingkod ng Diyos kilala niya. Itong pinili ng Diyos na maging under shepherd sa mga flock. Pero mo yung si Dr. Ed Laurena doon, sumungad lang payungan ka. Urehan na kaya ni Laurena. No. Hindi, Pastor. It is our privilege to do our obligation. Pinayungan ka. Mali na kayo. Pero natutuwa itong mga men, ang kapitan kernel, yan. Iskopan na kaya. Pero walang baril. Sabi ni Dr. Ed, walang baril na. Ayaw ko yung may baril. Kung gano'n mo kakilala ang Diyos, gano'n ka ang respeto. Higit sa lahat ang pagre-respeto sa banal ng kasulatan. Na pag ikaw magbasa ng banal ng kasulatan, ginagawa mo rin sa bahay na itong banal ng kasulatan, salita ng Diyos yan. Sinasabi sa atin na we are obliged to do. Yung ano mo na pakinggan natin, gagawin natin in order na para magkaroon ng blessing. Nang-liwanag na banal ng kasulatan. His death was voluntary. Namatay sa bundok ng Kalbaryo. Voluntary. Ang paghihirap na voluntary. Ang lahat ng ginawa ng Tagalupa, voluntary. Natutuwa ka ba? Ikaw natutuwa ka yung ginagawa natin, hindi ka nag-voluntary pumunta sa'yo. Hindi ka nag-voluntary magbasa ng Bible. Hindi ka nag-voluntary manalangin. Ano ka? Sabi ng Biblia, man is nothing in the sight of the Lord. We are from the dust. And unto dust the word return. Sige na. Ano naman yung pwede na pagmagi sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, kung pag-usapan natin kung sino ka sa Diyos. Basahin yung banal na kasulatan. Siya ang nagsasabi kung sino ka. Kung sino tayo sa harap ng Diyos. Ikaw ba'y nararapat? Hindi, sabi ng Biblia. But he said the Lord God Almighty, He became man, voluntary himself, to die at the cross. It pleased the Father. Pangalawang puntos. Roma 5:10. Roma 5:10. Basahin natin sa banal na kasulatan. Roma 5:10. Only when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. 11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Maliwanag po, ha? We were enemies. Ha? Kaaway tayo ng Diyos. Nagkaroon lamang ng reconciliation sa kamatayan ni Kristo. Si Masiso na tiniliw ng mga apostol during his vigil. Ha? Noong ang martial law was then declared. Natandaan ko yun, yung anong month yung nag-declare martial law? 21/1972. Ha? Tirason niya ako Marcos why he declared martial law. He want to save the nation. Nagsalusod ka kadagdag, damay di nga kapitan.
Dagitihan niya, pagmarangay, dapat tugdan. May kanya-kanyang baril, putok dito, putok doon. Hindi kayang hawakan ng barangay kapitanista. Ang mga kapitan, mag-aray ko ng barangay meeting, hindi pinapakinggan ng mga tao. Ang mga tao may baril na. Ang magitan ng martial law, nahuli si Hushima Sison, si Dante, Commander Dante. Pero naging Buscaino sa real na pangalan. Ano pa? Nahuli si Aquino. Kasi si Aquino at si Dante nakuha ko sa video na nakipag-usap kay Commander Dante, si Commander Sumulong. Nahuli lahat siya. Lahat ng mga rebelde. O si Sison, pinakawalan during the Aquino administration. Sinong Aquino? Yung babae, nanay ni Pino. Ngayon, pabalikin mo si Hushima Sison, hindi na mabalik yun, basta-basta. Samantalang ng panahon na sa kakulong. O dapat tinitiis lang, nandyan, nakakulong naman eh. Sabi ko ng mga military, ang hirap namin nuli si Sison. Maraming namatay na constabular yun. Ngayon, papakawalan na lang ulit, ha? Just political reason. Reconciliation. Ang gobyerno gusto nilang magkaroon ng peace sa CPP-BBM. Pero ikaw naman, ginawa ni Marcos yan, naalala ko. Naalala niyo yung massacre pati Kulsoro? Sinabi ni Marcos sa mga general, si Commander Ali, pasukuin niyo si Commander Ali. Bayaran niyo lahat ng baril ko nila. O si Commander Ali, pumunta sa kampo ni General Bautista, doon sila kumakain, at sinabi ni Commander Ali na susuko siya, binigyan ng pera, lahat ng lupay nila babayaran, lahat ng armas babayaran, ibibigyan pa ng gobyerno ng live daw. Tumupad ko, sumakusap-sapan niya. Nung sumuko si Commander Ali, ang sabi ni Commander Ali kay General Bautista, kami po ay susuko, magdala kayo ng 5 6x6, pagsakayan nagiti, tao ang sumuko, plus naging paltong may isang 6x6. Sa ganitong lugar. Pero sa kondisyon, napupunta kayo doon sa usapan, wala kayong baril. Kabado si Medyo, assistant ni General Bautista. Sir, delikado to, parang magtiwala tayo sa enemy. Paano kung aambusin tayo, wala kayong kalaban-laban? Don't be worried. I have you worried. Lahat ng baril iwan. Napunta sila. Nung pumunta sila sa Pati Kulsuro, wala si Ali. Umaya, lumitaw si Ali. Kapag kamay nila susuko, doon binanatan ni Commander Ali si Bautista, pitutukan at putok na sentro. Magsitaro ng mga sundalo, inispirian ng bala, spread. Isang naiwan yung radyoman. May tamang radyoman, pero nakita ng buong pangyari. Siyang nagtito. Ambos ang labas. Nalaman ni Marcos nung nangyari kay General Bautista namatay, pinatay ni Commander Ali. Ang utos ni Marcos noon, naalala ko, search and destroy, pati Kulsuro. Pumunta yung mga lawin. Lahat ng pagtanungan ng Muslim, babarilin. Nasaan si Commander Ali? Hindi niya sinasabi. Barilin lahat yan. Nasampahan ng human rights si Marcos. Nung namatay na sundalo na hundreds, hindi nasampahan ng human rights. Yung mga rebelde nagsampa sa human rights violations si Marcos. Tinutuon Marcos ang sama. Kaya paano magkaroon ng kasunduan kung sa paring ng enemy, lagi silang akusado. Search and destroy. Yan ang order ni Commander in Chief. Magpasalamat tayo sa gawain ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Ama na search and destroy! Kahit abusado ang mga tao sa lupa, isang angel lang, tapos na tayo. Angel lang ng Diyos. Pwede tayo tapusin. Pero hindi ginawa ng Diyos yan. Ang kanya pong bugtong na anak, ang sinugo, upang ipaliwanag kung sino ang Ama sa atin. Upang magkaroon mo ng His death on Calvary, reconcile God to man. Ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay nagkaroon ng pagkakasundo ng Diyos sa tao. Kung ang tao ay papayag, maki-reconcile sa Diyos. Ang reconciliation, pagkakasundo. Ang problema, ang tao ang umayaw makipagsundo sa Diyos. Dahil ang sariwang kasayaan sa lupa ay nasa tao na. Kaya ayaw nilang makipagkasundo sa Diyos.
At sinabi naman ng Diyos, ang buhay ng tao sa lupa, katiting lamang. Hindi tayo magtatagal. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na magkaroon ng reconciliation through the Son. Dahil ang mga propeta, pinatay. O mga apostoles, pinatay. Ano ang kanilang minsay? Ang central theme. Hindi ang central theme. Pag-ani. Pag-reconcile is through the God to satisfy the justice of the Holy God in heaven. Kasi po si God the Father, hinihingi niya po ang kabayaran ng kasalanan. Sa atin, ang hinahanap sa atin, bayaran mo ang kasalanan mo. Dahil ang Diyos ay Holy God. Paano mo bayaran? Sa magitan ng pag-ani, sa magitan ng paggawa ng mabuti. Sabi nga ng Biblia, sa dugo mo na akong nagkasala, kung paano ko makagawa ng kabutihan? Upang ma-satisfy ang Panginoong Diyos. Sabi ng Diyos, in order to satisfy sin demand payment, only Christ could pay in full. Jesus Christ is the only one to pay the penalty. Kung sino pa ang appointed, siya pa ang natutuwa. Natutuwa ang Diyos. This is my only begotten Son, in whom I am well pleased. Natutuwa ako sa anak. Iyon po ang dinidiman. Kinakailangan in order to satisfy God's justice. Napakataas. Ngayon na ito ay iniligtas, pakakaaka naglilingkod. Ewan ko lang, ano ba yung mayroon sa atin na ayaw natin magtapat sa Diyos? Noong 2017, lagi kang late. 2018, lagi kang late. 2019, lagi kang late. Mamaya mag-pastulate ka. Alam niyo mga kapatid, at Calvary, God found a perfect solution. God not just forgive the sin. God not just forgive the sinner without a terrible death. At Calvary. Matindi ka siya. Uri, bitayin na tayo di Calvary. Uri, sulitin na di matatay idagon. Ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Hindi pa rin tayo sapat na mabayaran yung nagawa nating kasalanan. Hindi natin kayang bayaran ang ating nagawang kasalanan. Naghihintay sa atin ang terrible na punishment sa apoy na impyerno. Pero God found, natagpuan niya the best solution, the only begotten. Kaya muli bigatin sa volunteer himself. Noong naligtas ka, kaya ang ating kaligtasan, napakataas. Ngayon, pag maglingkod ka, pag may oras. Iwan ko lang kung ano tayo kapatid. In order to satisfy God's justice, sin required a terrible death. DJ mo, birbiro ko ng terrible death, DJ pa yung awan baso na, ay perfect. Hindi ka pwede kasi hindi tayo perfect. Kahit DJ perfect, mabirungan kay katauhan ni Kristo. Kaya si Kristo, volunteer in order na magkaroon ng reconciliation. Galatians panguli, chapter 3, verse 13. Galatians 3:13. Anong sinabi ng Galatians 3:13? Buksan natin ating banal na kasulatan. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hung on a tree. Curse, sumpa. Pag sinumpa ka ni inang, delikado po na tayo. Yun na niya ako sa disumpa. Ano sa tingin mo? Hindi amin nga maibitin, hindi kayo. Sinusumpa ng kamatayan, daktil tibaso na, iso nga naibitin. Pero, iyo pong naibitin o nahang on the cross ay walang kasalanan. Walang kasalanan. Yung nahang on the cross. Ganun na lang ang pagsinta ng Diyos sa atin. Humihiram tayo ng buhay sa Diyos
Siya pa ang nagre-request, be faithful. Request with the command. Be faithful. If you are a faithful Christian, I will bless you. Kitaan nyo, mapangkayag, sundo. Sa Maynila, maraming Fransa dyan, sundo. Si Kapay tagkatok, kaya balay. Kapatid, gising kayo na, sundo kami. Ay, hindi pa ako nakakain pang umaga, Brad. Kumain pa pang umaga, hintay na. Maligo pa. Mag-gihis pa punta siya. Ganun na ganun. Taon ang Diyos. Pag-aralan mo yung ugali ng tao, tinubos ka na ng Panginoon. Ikaw pa ang susunduin doon, ikaw pa ang malilit. Samantalang ang langit, hamong ay tayo nadalta. Voluntaryo sa wala. Sa atin, umay ka dito, pagpalain na ka. Ang voluntaryo ka, pagpalain na ka. Dumawat ka pero nakawalan na ka. Kit ni Jesus Christ na nagvoluntaryo, at maara ng almay. Pinarigat na ba si Jesus Christ, imbaga na pa amin na tinadawin isaw. Tinanong siya na amin din dahil. Kapulang ipanagayat na tayo na hindi tayo mapunta sa apoy na tinagong ng panis ka. Ngayon, pag maglingkod ka, hindi ka pa magbasa ng Bible. Pag maglingkod ka, hindi ka pa nanalangin. Ano ka? Anak ka ba ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, gampanan mo. Yun. Sinasabi mo, anak ka ng Diyos. Hindi na? Amen? Amen. Wala nag-amen ha? Amen, man? Amen. Oh, the doctrine of is that. Galatians 3, verse 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Redeemed. Tayo po ay tinubos. Amen. Kaya tayo bilang mananampalataya, examinin niyo ang buhay natin. Bawat isa. Let's examine ourselves sa bawat isa sa atin. Nabubuhay ka sa lupang ito. Nasa Norway ka man, sa Canada ka, o sa Portugal ka man, o sa Singapore, kahit anong bansa ka. Kung ikaw mananampalataya, ano yung kabuluhan ng pagtubos ni Kristo sa atin? Ang gusto ng Diyos, tayo ko'y magkaroon ng spiritual roots na magamit ang ating buhay in furtherance of His gospel. Na ipangaral naman o ibahagi sa iba yung hindi nakakilala kay Kristo, na si Kristo lang po ang tagatubos ng mga tao makasalanan. It is what the Bible says. Nasa scriptures yan. Mahihiya ka magbahagi because you're protecting your reputation. Ayaw mo mapahiya. Samantalang si Kristo napahiya sa maraming para na pagkahiya. Pero tiniis na lahat yun para lahat tayo baligtas. It was not the amount of suffering that counted, but the justice of God that had to be satisfied. In order to meet the standard of God, the blood should be shed. Yung dugo ay dapat dumana. Na ang dugo na yan, it is a holy blood. Hindi po a human blood. It is a holy blood. Ang walang kasalanan. Dugo ng langit yan. Tumanak sa ground, sa kanyang sariling nilikhang lupa. Sa mga taong nilikhanin ng Diyos. Siya ang nagpahirap doon kung bakit nagboluntaryo para tayo ma-reconcile sa Ama. Sa kanyang kamatayan na karuan lupa. Para ikaw naman sabihin ng Ama, mahal ka na! Paglingkod ka sa kanya, nasaan siya sabi, mahal din kita, Ama. Pagdating sa linggo, wala ka na sa Ama. Pagbasa ng Biblia, hindi ka pa magbasa. Manalain, hindi ka pa manalain. Ngayon ka ngayon. Anak ka ba ng Diyos? Opo. Iniinsulto mo ng Diyos araw-araw sa buhay mo. Pag manalangin ka, naipit ka, nabigti ka, ano ba yung problema mo sa buhay mo? Tinatawagan mo ba si Satanas o ang Diyos? Pag hindi sumagot ng Diyos, sisihin mo pa ang Diyos. Iyon tayo mga kapatid, yun ang our character. Bakit hindi tayo magbago? Dapat tayo magbago. Araw-araw na lumipas. Panahon-panahon na lumipas. Oras-oras na lumipas. Babalik ba yan? Hindi na. Yung tubig na umagos mula sa mundo, babalik ba yan? Ganun ang araw na lumipas sa atin, kapatid. Pero babalik yung araw na ganito rin bukas. Pero
Hindi balik na yun. Bukas na dito ba yung kompleto natin na sa ating ito? Pwede. Pero, daw yung pag-upo mo, parehas di ba? Hindi. Kaya I challenge you members. The doctrine of his death, he endured the cross, despising the shame. Ayon sa Hebrews 12 verse 2. Kaya, mahalaga sa atin, paggamit naman tayo sa ministry. Anong ministry ba ng gusto ng Diyos sa bawat isa? Dapat ang Kristiyano, attendance lang. Kahit ang isip niya iba. Wala pa, bagsak tayo sa attendance. Sa ating pag-iisip, ibalik po, kapatid. Lagi ang ating isip, kahit nandito naman sa church, kung ang kanyang isip nasa labas. Ano kaya kulang po umaya? Saan ako pupunta kayo umaya? Nandun kaya si kumpare, nandun kaya kalaro mo sa pool, nandun pa yung mga barkada. Yun naman sila isip natin. Alam mo, Diyos natin, it will be revealed. Wala pong pwedeng tayo. Pagdating yung araw na tayo hakapunan or reward, lahat punta. Ganito despite the fact na maraming nangangaral, sinasabi sa'yo, matigas pa rin ang puso mo, matigas pa rin. Ano ba ang reason? If you surrender your life, God will bless us. If you will not surrender, ano nga yung maaaring dyan? Yung sahod na kamot niya ako. Kaya kung ayaw, gidusa. Kaya I challenge you, Christians, to stay. Ayan, sabi mo ng Bible. Welcome to live, and that ends our work. Yung pamumuhay, wini-welcome tayo ng Diyos. Pero yung pamumuhay na gusto ng Diyos, yung makalangit na direksyon. Yung pamamaraan ng Diyos sa tayo pamumuhay. At ang ating pamumuhay, according to God's grace, na tayo naglilingkod, matatapos lamang po yan kung dumating na masalubong natin ang kamatayan. Ang kamatayan, kailanman, hindi pwede i-ariglo. Pwede kamatayan, ispito naman ako, kung kailan ako kamatayan. Hindi. Ang kamatayan, darating kahit anong oras. Kahit meron kang maraming pera, money is not the answer. Kaya habang may buhay, maglingkod. Si Sister Rinalyn, 50 edad na yan. Maganda kumabot na pa ng 20 years. Si Joy, 20 years old. Maganda kumabot na pa na at least plus 5 years. Di ba kapatid? Ito, 80 na, kalbo na nga. Kinakalbo na dahil problema. Plus 5 years. Delikado. Ito naman, may bunga pero nakakalbo na rin. Delikado. Maraming delikado. Nahaharap tayo sa lahat ng delikado. Si Junjun naman, parang bata ang mukha, pero matanda ang edad dyan. Ganyan. Meron namang matanda ang mukha, pero ang edad bata. Matanda si Robinson, matanda ang mukha, pero bata ang edad dyan. Akala mo 50 na, hindi pala 50, 55 pa. Gano'n. Ang kamatayan, kahit anong klaseng itsura natin sa harapan ng Diyos, darating ang kamatayan, walang respeto. Kaya ang mahalagang gawin natin po, i-welcome natin ang buhay pinagkaroon ng Diyos at kamatayan ang tatapos. Yung larangan na paglilingkod natin, naayon sa gusto. Kaya gamitin natin na may pinagkaroon sa atin ng buhay na pansamantala. Use it! Yung pinakasentro ng panawagan ng Diyos. Saan mo ginagamit ang buhay mo? Ganyan? Ano yun? Tanungin mo kay brother ano? Parang tilapia. Hindi maganda yun. Maganda kung lumalabas mula sa Bible. Yan, maganda yan. Pero kung lumalabas outside the Bible, delikado yan. Nagkakalat ng lagi. Ang bibig nyo, saan yung ginagamit? Mayroon tayong kwan. May sumali sa kwan. Lumitaw sa Lunes, nawala sa Sabado. Bakit? Ang kwan. Pag sinabi mo magpa-choir ako, dedicated ka sa choir, hanggat hindi ka mamatay, magpa-choir ka. Ayaw din sa atin. Depende kung ang circumstances, magandang araw ngayon, mag-choir ako. Pag hindi, pag tag-ulan, hindi ako magpa-choir. Lalo kung kumikita. Hindi gano'n. Ang paglilingkod, hindi gano'n. Ang paglilingkod, mula nung hindi, kumikilat, wala. Ay magsilingkod sa kanila. Amen? Amen. Sa atin kasi maglingkod ka, kung maganda ka, ay paano kung hindi ka maganda, hindi ka na maglingkod. May pera ka, maglingkod ka. Dahil may pagbahay sa diesel, hindi ka. May pera, wala maglingkod.
Ang layo-layo pa sa wala kang diesel. Lakarin mo. Paano isang araw? Pwede eh. 2 araw lakad. Meron ba makaharap ng gano'n? Lalakad 2 araw? Si brother dyan, kung lumakad dyan, mabubukasan ng taba niya. Magiging cute pa. Di lumakad. Amen? Huwag lang sumubra. Baka sumubra eh. Payatot na. Alam niyo, sa paglilingkod natin sa Diyos, it is not an easy. Hindi ganun kadali. Parte sa buhay natin ng digmaan, ng Kristiyan. We are soldiers of Christ. We are all soldiers. Lahat ng tinupos ni Kristo, sundalo ng Panginoon. We are followers of Christ. We are not followers of Pastor Carlos. Pag ako namatay, followers kayo ni Kristo, magpatuloy kayo. Hindi yung, wala na si Pastor, patay na. Hindi Pastor Andres, Pastor Marco. Hindi ganun. Manatili kayo maglingkod sa Diyos. This is job. Bakit? We are not followers of Pastor Carlos. We are followers of Christ. Ganun lang yung kapatid. Hindi yung sa atin, pag nawala na, wala na. Hindi ganun. Maglingkod ka dahil we are followers of Christ. Kaya nandito po tayo, I am not going to train you to be a followers of men, but a followers of tayo po nanalangin ng ilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa iyong mga salita na paalaala sa amin, Ama, na kami po'y manindigan, na kami po'y o Diyos maging tapat buong puso at gagawin namin sa aming pong paglilingkod sa inyo dahil ang buhay namin sa lupa'y pansamantala lamang, Panginoon. Dalahin ko po Diyos na kumilos ka po sa bawat nakarinig po ng mensahe, na ipaalala at bigyan mo sila o Diyos ng kagalakan, encouragement at tumatagnawa sila ng panampalataya na maglingkod po sa inyo kahit anong mangyari sa sanlibutan, anong po ang circumstances na aming kinaarap ng bawat isa. We still continue to serve. Dalahin po o Diyos na salamat po sa mensahe na ikaw na Diyos ay nagboluntaryo, na ikaw na Diyos ay mapagpatawad, na ikaw na Diyos kahit kung maraming kaparusahan o karumal-dumal na ginawa ng tagalupa kay Kristo, ay nagtiis ka sa bundok ng Kalbaryo dahil mahal niyo kami, Ama, at namatayan mo yung bugtong na sa kaligtasan namin sa apoy na impyerno. Salamat po, by grace kami po naligtas, Ama. Dalahin ko, Diyos, ang bawat mananampalataya ay manindigan niya, ibahagi rin sa iba ng kaligtasan na hindi po ang simbahan kundi kay Kristo. Dalahin ko ang bawat mananampalataya to come to the altar na tayo po'y magbuklod sa panalangin magkaisa, nakausapin ng Diyos ang men upstairs, mga women downstairs. Pumunta kayo mga kapatid, tayo po magbuklod sa panalangin. Dakilang naman. Salamat po, Diyos, sa bawat nandito sa altar that they surrender their life. Meron ang bawat isa na pinapakausap sa inyo. O ano po ang kanilang dalangin, Ama, I pray thee, O Father, to heal the petition of this servant, to cure their problems spiritually, financially, physically. It is all by thy grace, Father, na mangyayari ang dalangin.
na kami po'y nanghihina in the faith, na kami po'y Diyos, maraming failure sa larangan ng paglilingkod. Patawarin niyo kami, Ama. I-revive mo po ang bawat isa, O Diyos, na laging manatili kami sa larangan ng paglilingkod, na pinaalaala mo sa amin ang buhay sa lupa ay pansamantala lamang, na dapat kami mag-ipon ng kayamanan ng langit kaysa yung kayamanan sa lupa na matutunan sa ulit. I pray, O great God, to bless lahat ko ng forward sa altar. At ang mga na hindi nag-forward sa altar, hindi ko alam ang kanyang dalangin. But I pray, O God, to hear their prayers according to thy grace. Ano po ang kanyang dalangin? I pray, Father, ang pagsagot mo sa bawat panalangin ng bawat isa, to answer the prayers according to thy grace. Salamat, O Diyos, sa minsan. In Jesus Christ, our Lord. Amen. Lahat po magsibarik sa mga awin natin yung thank you, Lord.